Magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyo at ang ating programa sa TV Apoliapunto, argumento na pinangunahan po ng Daily Catholic Apologists International. Sir RJ Seno, samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. So ngayon, meron po tayong bibigyan ng reaksyon concerning sa mga statements. Actually, isa na din po ito sa atin. Then ngayon, so bibigyan po natin ng kasagutan ang mga punto na yun, parang tinatapon ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko, particularly kay late Mr. Soriano. Kasi itong video na po kasing ito is ano po ito may nagtatanong po sa kanya, parang symposium po nila. So then ngayon, merong sagot si Mr. Soriano na parang makita po natin parang hindi na po talagang nililin lang po niya yung mga tao nakikinig po sa kanya. So yun, panoorin po natin ito ha. Okay, ito po. Teacher sa high school na, sabi daw po niya, hindi daw niya sinasamba yung image po, sabihin na ho natin ni Blessed Virgin Mary po, kundi inaano lang daw niya, adoration lang daw po o paggalang. Okay, dito pa lang, sa tanong pa lang po, ay makikita po natin na talagang membro po niya or kaanib po niya yung nagtatanong. And meron pong ibinigay na sitwasyon, yung membro po niya, nasabi niyo, yung teacher daw po niya, nagsasabi na hindi naman po daw sinasamba ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang mahal na Birheng Maria, at ito po ay binibigyan lang po ng paggalang. Pero mali po yung term na ginamit po niya na adoration. Hindi po. Veneration lang po yung ibinibigay po natin sa mahal na Birheng Maria. Special veneration. Bakit po kasi siya po kasi yung pinakamataas sa lahat po ng mga santo. Bakit po kasi ang mahal na Birheng Maria lamang po ang pinili ng Panginoong Diyos na magiging ina po niya. Ina po niya ha. Kasi yung ipinagdadalang tao ng mahal na Birheng Maria ay totoong Diyos na naging tao. So, yan po. So, kinokorek lang po natin yung punto sa nagtatanong. So, ngayon, ito po yung continuation. Paggalang. Opo, ano pong masasabi? O, edi sabihin mo sa teacher mo, ginagalang nyo lang pala si Virgin Mary, okay lang. Hindi nyo naman pala sinasamba, ginagalang nyo lang. Parang magulang, ginagalang mo, di ba? O dito, pumasok na po yung tinatawag na deceptive explanation and argument of Mr. Soriano. Bakit po kasi yung paggalang natin sa mahal na Birheng Maria, parang pinapareho po niya, ginagaya po niya sa paggalang po natin sa ating mga magulang. Hindi po. Bakit kasi yung respect po kasi, meron pong tinatawag na by level and by degree po yan So yung tinatawag ng paggalang po natin sa mga magulang po natin, tayong mga Katoliko, ginagalang po natin yung mga magulang po natin. So yan po yung tinatawag na filial respect po natin doon sa mga magulang po natin. Bakit po kasi mga anak po tayo nila So ang respeto din po natin filial, hindi po tinatawag na religious. Ang ibinibigay po natin sa mahal na Birheng Maria pagrespeto ay relihiyosong pagrespeto po. So bakit po kasi may iba't ibang klaseng respeto po Meron tinatawag na religious respect, meron po tinatawag na filial respect, meron din po tinatawag na parang tinatawag na civil respect. Yon, yung civil respect, yun. Sumasaludo po yung tinatawag na mga sundalo sa presidente, di ba? Itong tinatawag na yung presidente at yung mga politiko dito sa Pilipinas, pag kinakanta yung national anthem po natin ay nakatayo pagkatapos yung kamay nasa dibdib. So, yan po yung tinatawag na civil respect. Pero sa mahal na Birheng Maria, hindi po pwedeng igaya po natin sa pagrespeto po natin sa ating mga magulang. Bakit po? Kasi yung mga magulang po natin, wala po silang koneksyon sa kaligtasan. So kaya nga ang pagrespeto po natin sa mahal na Birheng Maria, sigurado po yan, it is a religious respect. Bakit po? Kasi yung ginawa ng mahal na Birheng Maria, may koneksyon sa kaligtasan po natin. For example, yung sinabi ng Apostol Pablo, ni San Pablo sa Galatia chapter 4 verse 4 and Hebrews chapter 2 verse 14 na ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos ay naging tao. Dahil po dyan, meron po siyang tinatawag na ina. At doon po siya kumuha ng laman at dugo para iligtas po sa atin. Hebrews chapter 9 verse 22. So ang pagrespeto po natin, hindi po pwedeng gaya lang po sa ating mga magulang or pagrespeto po natin sa ating kapwa. Hindi po, kung hindi, bibigyan po natin ng mataas na respeto. Bakit po? Kasi yung taong yan ay hindi po tao po yung nagpili po sa kanya, ang Diyos po mismo. Kahit na nga yung mga
Hudyo po noon, pag pinili po ng Panginoong Diyos, talagang ang respeto sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bayan ng Panginoong Diyos, ay binibigyan po nila ng mataas na pagtingin o pagtanaw ng respeto sa taong pinili po ng Panginoong Diyos. How much more sa mahal na Birheng Maria? Di ba? So, magkaiba po. So, dito, parang nakakomit po si Mr. Soriano ng tinatawag na fallacy of incorrect analogy. Bakit po? Kasi hindi po pwedeng ipareho po natin or ilalagay po natin ng same degree yung respect po natin sa mga magulang natin at sa mahal na Birheng Maria. Hindi po yun pwede. Okay, continue po natin. Oh, ngayon, tanong ko sa iyo ganito. Yung bang tatay mo, ginagalang mo, iho? Oo. Oh, sige. Sumusunod ka sa kanyang utos dahil ginagalang mo siya. Opo, opo. Yung retrato niya nilalagay mo sa bahay mo, tama? Diba? Deceptive. Deception. Bakit po? Kasi yung pagrespeto po natin sa mga magulang po natin, hindi po religious, filial po yan. Bilang isang merong relasyon na ama at anak. Diba? Ina at anak, magulang at anak. Hindi po bilang may connection po sila sa kaligtasan natin para ipareho po natin yung pag-respect po natin sa mga bagay na nirepresentahan o nirepresentahan po nila ang mahal na Birheng Maria at ang mga santo. So dito pa lang talagang nanlilinlang na po si Mr. Soriano. 'Di ba? So makikita po natin na talagang meron po silang meron po silang intensyon na hindi po isabi po yung katotohanan. Hindi ang problema ang pinagbabasihan po nila is banal na kasulatan. Yang problema ini-interpret naman po nila na hindi po tama. So yan po yung problema po ng mga taong ito. Sige, continue. Actually, nandito po. Yun. Nilalagyan mo ba siyang kandila? Hindi po. Bakit po hindi? Hindi naman po part ng religious o sa belief po natin ang mga magulang po natin. Hindi po sila part. Kaya nga po, hindi po tayo naglalagay ng kandila. O for example, yung mga image ng ating mga magulang, lalagyan po ba natin ng wreath of flowers, gaya ng pagbigay paggalang po natin doon sa Dr. Jose Rizal o Andres Bonifacio? Hindi. Magkaiba kasi yung level of respect na ibinibigay po natin sa magulang po natin or at doon sa tinatawag na mga heroes po natin. Ang mahal na Birheng Maria, hindi lang po simpleng hero, kung hindi, pinili po ng Panginoong Diyos na maging ina po niya. Yan po yung punto. Kaya nga po, bibigyan po natin ng mataas na paggalang yung kanyang imahen. Bakit po? Kasi nare-representahan po niya ang ina ng Panginoong Diyos. Yan. Okay, continue natin. Lumuluhod ka ba sa harap ng litrato ng tatay mo? Hindi rin po. Bakit po hindi po lumuluhod? Kasi wala naman pong connection sa kaligtasan po yung tatay po natin. Yun, at the same time, yung mga image po nila, hindi po nire-representahan yung mga tao na may connection sa Panginoong Jesucristo. Yun. Nanalangin ka ba sa litrato ng tatay mo? Hindi. Ay mali din po yan. Wala pong doktrinang Iglesia Katolika, Apostolika Romana na doon tayong manalangin sa larawan o ribulto. Hindi po. Ang itinuturo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, manalangin tayo sa Diyos at hihingi tayo ng tulong sa mga taong may connection sa Panginoong Diyos. Yan po yung mga santo, particularly, kasali na po dyan, ang mahal na Birheng Maria. So, yun, incorrect argument and analogy po yung ginagamit ni Mr. Soriano para makapanlin lang Rin po. Pero ginagalang mo siya. Opo. Yun. Kaya iba yung paggalang kaysa sa pagsamba. Ano? Pagka dinadalanginan mo na, niluluhuran mo na, sinasamba mo na yon. Okay, so ito po yung argumento ni Soriano. Pag nagdadalangin ka na raw, then pagkatapos niluluhuran mo na, ay talagang pagsamba na po yun. Tingnan po natin yung banal na kasulatan. Okay, tingnan po natin. For example, yung procession, actually, yung sa continuation po niya, Gamitin mo, magpakunwari ka, hindi ko sinasamba, ginagalang ko lang, niloloko mo lang ang sarili mo. Okay, so dito, makikita po natin na hindi lang po niluluhuran ng mga tao noon pag magsasamba po siya, nakaharap po sa larawan. Kung hindi, nakapatira pa po sila. Tingnan po natin yung 2 King chapter 18 verse 22, ang dating Biblia. Ito po yung sinabi, ngunit kung ang inyong sabihin sa akin, kami ay tumitiwala sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya yaong inalisan ni Ezekias ng mga mataas na dako at ng dambana? At nagsabi sa Huda at Jerusalem, kayo'y magsisamba,
magsisisamba sa harap ng dambanang ito sa Jerusalem. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung nasa dambana ng Jerusalem? O, tingnan po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan. Sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin. Imaheng nililok sa kahoy na olibo. Again ha, nagpalagay siya ng 2 kerubing imaheng nililok sa kahoy na olibo. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. O, higante pala ito. Kulang ng 2.5 metro ang haba ng bawat pagpak. Ayun, higante. Kaya't 4.5 metro ang sukat ng mga pagpak buhat sa magkabilang dulo. 4.5 metro rin ang sukat ng pangalawang kerubin. Actually, kung titignan po natin, every metro is meron pong 3 talampakan. So kung sasabihin po natin na 4 na metro, so ibig sabihin ay 16 feet po yan, or 16 na talampakan. So yan po. So dito makikita po natin inlalarawan ng writer sa 1 King chapter 6 verse 23 to 27 kung gaano kalaki yung tinatawag na ributo na nandoon sa tinatawag na dambana. At doon po magsisisamba. Nakaharap po silang lahat, nagsisamba po sila sa Panginoong Diyos sa dambana pong ito na meron pong tinatawag na mga ribulto. So kung titignan po natin at iintindihin po natin, magiging mali po yung ginagawa po nila. Ang problema, wala namang pumabasa sa Biblia na sinabi ng Panginoong Diyos na wag nyo yan gawin at bawal yan. Hindi po. Bakit po? Kasi yung tinatawag na pagsamba, meron po din po yung classification eh. Number 1, adoration. Number 2, veneration. Pagkatapos, special veneration. And kung gagamit po ng bagay, meron po tinatawag na relative adoration, relative veneration, and relative tinatawag na special veneration. Bakit po relative? Dahil po kasi in relation with. Pasensya na po yung ano po na Tagalog po kasi natin eh. Hindi po yung nag-iisip pa po tayo ng vocabulary kumbaga. So, ibig sabihin pag sinasabing relative adoration, yung mga bagay na yan may connection doon sa Panginoong Diyos. Pag sinasabing relative veneration, yung mga bagay na yan may connection doon sa mga santo. So magkaiba po yung veneration at tinatawag na adoration. Magkaiba rin po yung relative veneration and absolute veneration. Ang absolute veneration para po yan doon sa Panginoong Diyos. Ang relative sa persona rather, para po yan po doon sa persona. Ang object po niya is yung person. Pero pag sinasabing relative, gumagamit ng bagay, for example, ribulto, tinatawag ng mga imahen, then pagkatapos ginagamit po ito sa pagbibigay po kay pagbibigay respeto, pagbibigay galang sa taong nirerepresentahan ng bagay na yan. So, yan po. And kung magsamba pong yung mga Hudyo po noon, ay hindi po nakaluhod, nakapatira pa po sila. Joshua chapter 7 verse 6. At hindi lang po yan, pinoprosesyon po nila. Pinoproposisyon po nila ang mga imahe na ito. Pagsamba na po ba ito? Bakit hindi po sinabi ng Panginoong Diyos, wag niyo yan gawin? Kasi bawal yan. Talagang naiinsulta ko niyan. Bakit? Bakit hindi po sinabi ng Panginoong Diyos po yan? Bakit? Kasi alam ng Panginoong Diyos na ginagawa ito ng mga tao po noon, sa unang bayan po niya, hindi bilang palitan po siya na bilang isang totoong Diyos, kung hindi, ginagamit po ang mga bagay na ito sa pagsamba po sa Kanya. Kaya nga po, kung titignan po natin, sa harap ng dambana ng Panginoong Diyos, kung magsasamba po sila, ang Panginoong Diyos po yung sinasamba, gamit po yung mga bagay na nandoon sa templo ng mga imahen o mga higanting mga imahen. So dito pa lang, mali po si Mr. Soriano. At mali din po yung mga pumapalakpak at yun, nadenggoy po siya ni Mr. Soriano. Eh. So, yun po. Okay, so hindi po ba nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sanders Second TV, Polya Punto Argumento, and Kuya Apologist TV page. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanders Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede din po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and the super thanks. And ayun, sa mga Katoliko na gusto pong tumulong sa programa po natin, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po yung tatay mong ginagawa ng ating mga account numbers na dyan po sa inyong mga screens, yung tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po. So again, huwag po kayong magpalinlang sa mga ganitong mga ngaral. Bakit po? Kasi itong mga taong ito,
Yung mga sinugo po nila ay talagang kalaban po ng Panginoong Diyos. Okay, sa ngalan po na bong pwersa ng TV Apollo Punto Argumento na pinangunahan po ng Dalay Catholic Apology International, sa mga kasamaan ko po sila si Ed, sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R.J. Seno, pansamantala magpapaalam po si magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang umaga po sa yung lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Maayong adlaw kaning tanan alas kita kining inyong ato ang programa sa TV Apollo Punto Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Ano sabi niyo igsuon sa pagtong Katoliko, Sir R.J. Seno, uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgod sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. Okay, live kita karon sa tulo na to ka gitawag og social media sites ang atong RJ Horolan Center Second TV Apollo Punto Argumento page ug sa atong duha ka channels, Dalay Catholic Apology International Official ug RJ Center Second TV. Actually short presentation lang ni kaya ugma actually karon gyud ang sinulog gyud sa Cebu kung wala ko masayo pa. Pero tawag in katong sa mga particular nga mga kapilyas, mga chapels, isa ugma and 16 kung tawag ining wala ko masayop ang ilahang gitawag og sinulog. Unya kini manggod ato ang kuan, kini manggod ang ato ang gitawag og patron. Actually not a simple patron po siya. Ngano man tungod sa hinungdan kay ang Dios maguna ana ba? Siya gyud ang tawag ng gama sa ato ang kuan, ng gama sa ato ang magsilbi siya ang niatiman. Mismo ang Dios mismo mo niatiman kanato niining maong gitawag og nasura. So, ang Santo Niño, actually ugma ato aning usa-usahon pod, ato ang i-present ang iyang kasaysayan. Ako alang daklitan gamay. Ang Santo Niño mao ni ang imahen. Actually Santo Niño but pasabot is ang balaan nga bata. Santo means balaan, Niño means bata. So kung mitag Santo Niño refer na dito kang Ginoong Jesucristo nga di nahimong tao, nahimong gitawag og tinuod nga bata. Siyempre kay nahimo man siyang tinuod nga tao, di ba? So maagigid siya og tawag ining pagkabata. Then karon ang usa sa gitawag og mga simbolo sa ato ang pagtuong Kristiyano kining imahen sa Ginoong Jesucristo nga bata pa. So karon diri sa tawag ining sa Pilipinas kay lagi kini nga imahen, kini nga traditional image mo ni ang gibitbit ni Fernando de Magallanes nga iyang gi-offer dito kang Rayna Humamay mga around the 15th century. Niabot mo si Magellan sa Pilipinas mga 1521. So gi-offer niya, iyang tawag gi-offer niya as gift nga pagpadayag sa iyang pagpakigigala sa gitawag og unang mga Filipino, and at the same time paghatag pud ni og silbi hudyat ba. Kung baga nga ilahang tamnan og pagtuo kining maong gitawag og nasura. So mao na nga naata ni ining maong gitawag og imahen sa balaan nga bata, Senyor Santo Niño. Okay, karon ang ato ang tawag ining topic ang sinulog para sa Santo Niño. Ano man kay daghan kaayong nagahimo ni ining maong gitawag og butanga nga wala makabalo kung unsa gyud ning tawag ining sinulog. Actually, pag itag sinulog manggod, it is a religious or a ritual dance from the time of Rahumabon until now. Ngano man kay before manggod niabot si Fernando de Magallanes diri sa Pilipinas naanay kung sa kuan pa ba ang mga soldier magud sa una kato mga nitibong mga sundalo magud sa una makig-away na sila naana sila bitbiton nga tawag ini mga drums, and at the same time naana sila kanang saywar dance. So katong saywar dance nila mo to gitawag og war dance. So gituuhan nga before mianhi si Fernando de Magallanes diri sa gitawag og sa Pilipinas isa naa ning maong gitawag og sayawa pero di pud ma-determine nga mao ba gito sinulog mo na ba gito ang tawag ining sinulog. Ngano man kay every lugar kani ato, even ang Europa, even ang tawag ining mga orientals kani adto nga mga kingdoms nagyo na sila mga dance kung baga naanay even kang David sa Biblia, di ba? Nagasayaw si David mo to gitawag og war dance. So karon pag abot ni Fernando de Magallanes unang tawag ining account ba kung baga may tungod sa kaysayan. Pag abot ni Fernando de Magallanes gisugat sila
sa gitawag og mga sundalo ni Ra humabon dito sa Cebu. So misayaw og tawag ining wardens ang katong tawag ining mga Filipino. Itong unang mga Filipino isipag-welcome nila kang tawag ining Fernando de Magallanes og sa imahin nga gibit-bit ni Fernando de Magallanes isip iya nga tawag ini nga gift dito sa asawa ni Ra Humabon nga si Raha Humamay or Queen Humamay or katong nabautismohan na si Queen Juana. So karon so mao na unang account. So gisayaw nila, tawag ini nga pagkuha nila is nagtuo man gud sila ang unahuna man gud na sa mga nitibo kaniadto nga ang ilahang gidawat nga imahin nga kanang puti man ni primero. Imahin nga gitawag og puti. Tuo lang nila nga usa lang na sa mga Diyos pero sa kay puti man so man ang ilahang gibutang lang dito sa tawag ini sa kilid. So karon nakita ni Fernando de Magallanes nga murag walay bili ba? Una may bili por dili ingon anak kadako ang bili niya. Syempre ang mga Espanyol in terms of faith di na to ma-question ang ilahang pagkakatoliko sa gitawag og pagtuo. Nya mo to sumala sa tawag ini mga accounts mahitungod sa kayasan gikuha daw balik ni Fernando de Magallanes iyahang pinturahan og tawag ining itom. So maunang itom so nakita nila kay si Magellan kani adto kita magud sila nga naa sila gisayaw-sayaw katong mga nitibo kani adto naa gisayaw-sayaw nga anito nga itom. So para pag-inculturate para ma-convert katong gitawag og unang mga nitibo mo nang gipinturahan nila og itom ang maong gitawag og ninyo mo na pagbalik is moto gisayaw nila ang tawag ining wardens in honor sa gitawag og batang hari. Kay ang atong Ginoong Kristo siya man ang batang hari, di ba? Okay, so mo to'y pinakauna. Ikaduhang account, kana daw ko ng steppings sa gitawag og sinulog, nagikan daw kuno na sa account sa gipamulong ni tawag ining kating counselor ni Ra Humabon nga si Balaghay. Di ba? Kung ato ang tawag ining paminaw ning nagsilbi kanibitang chant bitaw sa sinulog, di ba? Nabanggit o nalitok ang pangalan ni Balaghay. Nga naman kay gituuhan nga ang kanado ko ng steppings nga tawag in sa panahon sa sinulog kanang one step backward, two steps forward is gituuhan na nga si Balaghay ang nihimo ana tungod sa mando sa batang Hesus. Katong nga tawag ining Santo Niño. Nga naman kay nang problema na si Humabon kay syempre pagkamatay ni Fernando Magallanes. So nakita nila nga kung sa kuan na ba kanang nawa na pud ang pagtuo so magnibalik sila pagka tawag ining pagkapagano. Nya karon kanang imahin sa batang Hesus na apil na didto sa tawag ini mga imahin sa mga pagano kani adto gibutang nila ni Ra Humabon. So karon ang tawag ining nahitabo niabot ang panahon nga syempre suod kay nga higala ni Ra Humabon si Balaghay. Nya pagkahuman na silbi importante kayo ang mga tambag ni Balaghay didto kang Ra Humabon niabot ang panahon nga nagsakit si Balaghay. Nya kung sa kuan pa ba bedridden ridden ba ang si Balaghay. So gituuhan ni Ra Humabon nga sa dili madugay mamatay ni kining maong tawag ini nga ako ang counselor. So ang nahitabo niabot sa panahon nga nagsilbi na sige kuan nga sige at ato ang pangayuan og kaning mga pag-ampo ang atong mga Diyos nya usa man dito ang balaan nga balaan nga bata ang imahin sa balaan nga bata naa didto. So gitudlo do na ni Ra Humabon so nag-offer sila og tawag ana mga prayers uban pa tawag ini pinagano. So karon ang hitabo si Balaghay nga naglubog ni abot ang punto ba nga nagpakita ni sa iya ning Diyos ng bata. Nya pagkahuman sa dihang nagpakita sa iya kanang kung sa kuan pa ba gikuan sa bata nga patindugon kanang si tindog giagni siya sa bata nga tindog nya siyempre di man siya katindog di ba? So karon giagni siya nakatindog man siya. So mao to ang hitabo is nakighagwa daw si Balaghay sa balaan nga bata nga mao ni nga gitawag og Santo Niño. Unya nakita ni Ra Humabon apil ang tawag ina mga nitibo kaniadto nga si Balaghay nisayaw dito sa kuan nisayaw dito sa tawag ining tunga kanang atbang mismo sa gitawag og kining sulog nisayaw siya nisayaw. So gipangutana siya di ba nakuan naman ka tawag ini naglubog ka so may hitabuan nga nakatindog ka og nisayaw ka man insya nga naay bata nga mianhin ako
giawhag ko niya nga tawag anang mutindog unya pagkahuman nakigagwa ko niya kisa man ang bata gitudlo niya kining imahen sa Santo Niño nga naa didto sa gitawag og ilahang usa sa mga imahen sa ilang mga Diyos kanito mao to gikuha ni Balagay gipalahin niya kay Milagroso kining maong gitawag og imahen. So mo nang dito nagsugod na nga naklaro ang tawag anang steppings sa gitawag og sinulog, naklaro siya nga nang one step backward, two steps forwards nya pagkahuman murag sig tawag ini nga ang sayon na murag gipaagi sa sulog. So mo nang gitawag og sinulog. Again, kini nga tawag ini nga sayaw dili ni siya tawag ini sa na dili ni siya kana bitaw nga secular dance kung dili usa kini siya ka war dance. So kay tawag ining incorporated man sa ato ang faith, so mahulog ni siya nga religious dance. So sa dihang mosayaw ta sa panahon sa gitawag og sinulog, sama nga nisayaw ta atubangan sa Dios nun nga gitawag og bata mo nang dili pwede maghimo tagbutang nga gawas ni ining maong katuyuan nganuman kay kung musayaw ta sa panahon sa sinulog atong gisimba ang Dios nung bata nga mao nang Santo Niño nga ato ang gituuhan. Isip pagdayeg pagsimba ngadto kaniya mo nang gibit-bit nato ang iyang gitawag og imahen iyang larawan paghatag og pagpadayeg nga atong gisimba ang Ginoong Dios nga atong Ginoong Jesucristo pinagi sa pagbitbit ni anang maong iyang larawan. So ug mapuhon ato anang usa-usahon nga tawag in kasaysayan sa gitawag og Santo Niño og pagpadayag sa kini sa pagdawat sa mga Pilipino. Pag-isayaw gani ang santo kanang imahen sa santos nga bata, pagpadayag kini nga atong gidawat ang atong pagtuong Kristiyano nga gikan sa Espanya, nga gikan pud usab sa Roma, nga gikan usab sa gitawag og Jerusalem. Okay, sa wala pa nakapag-follow sa atong mga page, i-follow ninyo ang atong mga page RJ Orolanciano II TV Apolya Punto Argumento page o sa atong Kuya Apologist TV page. O pwede sa mo send din ha og Facebook stars and also sa ato ang gitawag og mga channels sa wala pa nakapag-subscribe i-subscribe ninyo mga channels nato Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Orolanciano II TV, Kuya Apologist TV og Barrio Kawayan Religious sa Forum and pwede sa mo mag-send din ng super sticker, super chat and super thanks. And yon sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa atong program pwede niyo ipadala yung tabang og suporta pinagi sa atong mga account numbers nga naka din sa mga screens kanang nagdagan nga information og pwede sa mo mag-message sa atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. So kini inyong ubos nga lagad og suspagtong Katoliko Sir RJ Seno temporaryong manamilit kininyo og ugma na pudpuhon alas 6 ang ato ang tawag ita maguban-uban kita pagbalik. Ug kumingon Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong hapon kitanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.